Sa isang tahimik na bayan sa Visayas, may isang kumbento na halos limot na ng panahon. Kilala ito sa kanilang katahimikan, pananampalataya at mahigpit na panuntunan sa buhay relihiyoso. Pero sa likod ng matataas na pader at makakapal na bintanang salamin, may lihim. Isang lihim na halos hindi na dapat mabunyag. Ang madre na biglang nawala. Bakit walang nakakaalam? Ito ang unang yugto ng Ang Lihim ng Kumbento. Ang Stanner Lucia Convent ay itinatag noong 1947, isang lugar ng panalangin, katahimikan at sakripisyo. Pinamumunuan ito ng matandang Madre Superiora na si Sister Agnes, istrikto, tahimik at tila ba may sariling mundo. Sa loob ng kumbento, lahat ng kilos ay may oras. 5 Sakidi AM, panalangin 6:39 AM, katahimikan 700 AM, trabaho at gawain. Isa sa mga bagong madre noon ay si Sister Clarita, 26 na taong gulang, dating guro, at nagdesisyong iwan ang mundo para maglingkod sa Diyos. Isang linggo ng gabi, matapos ang hapunan, napansin ng mga madre na si Sister Clarita ay hindi bumalik sa kanyang silid. Inakala nilang nagdarasal pa siya. Pero lumipas ang buong gabi, chikrik at hindi siya nakita kahit saan. Ang pinto sa likod ng kumbento na bihirang gamitin ay bahagyang nakabukas. Ngunit walang CCTV, walang saksi. Nawala siya. Pinagdasal siya ng mga madre, hindi sila tumawag ng pulis. Dahil sa kumbento, ang mga problema ay nilulutas sa panalangin, hindi sa iskandalo. 5 araw ang lumipas. Sa gitna ng umagang katahimikan, bumalik si Sister Clarita. Magulo ang buhok, maputla, payat, tila hindi natulog ng maraming gabi. Ngunit ang pinaka-nakakagulat, hindi siya nagsalita. Kahit isang salita. Dinala siya sa infirmary ng kumbento. Sabi ng madre doktor, wala siyang sugat, pero tila may dinadalang mabigat. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa mga sumunod na linggo, bumalik siya sa dating gawain. Ngunit ang kanyang mga mata, tila may itinatago. Isang gabi habang nililinis ng isang madre ang silid ni Sister Clarita, may natagpo ang piraso ng papel. Isang sulat, isinulat sa Latin. At sa dulo, isang linya na tila confession. Et si fructus in me es numquid peccatum est? At kung may bunga sa aking sinapupunan, kasalanan ba ito? Dito nagsimulang magbulong-bulungan ang buong kumbento. Buntis ba si Sister Clarita? At kung oo, paano? At kanino? Isang umaga habang naglalakad si Sister Clarita sa hardin ng kumbento, nahimatay siya. Agad siyang dinala sa klinik. At doon, isang bagay ang nakita sa resulta ng simpleng pagsusuri. Heartbeat. Isa. Maliit, malakas. Buhay. Hindi na ito haka-haka. May dinadala si Sister Clarita sa kanyang sinapupunan, isang sanggol. Sa loob ng kumbento. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata ng Ang Lihim ng Kumbento. Kung nais mong malaman ang katotohanang pilit ikinubli ng kumbento, i-click mo na ang susunod na episode. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang kwento ay hindi pa dito nagtatapos.